Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dahil ikaw ay magigiring tatay, ikaw ay magigiring nanay, at kung ano ang ginawa mo sa tatay at nanay mo, yun din ang gagawin sa iyo ng magiging mong anak. Kaya mahalin mo na ang tatay at nanay mo, sabihin mo sa iyong katabi. Alam kong mahal mo na pero mag-alab ka lalo. Amen? Dahil ano ang halaga nung sasabihin mong mahal ko si itay? Eh, wala ka namang grocery iniaabot. Kahit po may pera yan, iba pa rin yung galing sa iyo. Nakukuha niyo? Ay, akap ka ng akap, mahal na mahal kita, inay. Pagkaalis mo, sasabihin ng inay mo, ano kaya yung pagmamahal nitong anak ko? Hanggang ngayon, walang pakiramdam. Ang tunay pong umiibig ay may pakiramdam. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, may pakiramdam ang tunay na umiibig. Salamat sa Diyos at kayo ay nakangiti dahil pag nakangiti ka, panalo ka na agad. Amen. Purihin ang Panginoon. So idalangin po natin sa sandaling ito ang mga nanay at tatay. O Diyos, amin pong inilalapit ang mga tatay at nanay. At hinihiling namin na ang puso nila ay mailapit sa kanilang anak. At hinihiling namin na ang puso ng mga anak ay maging malapit sa mga tatay at nanay. Mangyari po ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At dahil po ngayon ay global prayer. Nakalimutan ko kaninang umaga dahil sa sobrang husay ng anointing ng ating panauhin kanina. At ngayon naalaala ko, i-pray po natin ang buong daigdig ngayon. Sige po, sa inyo pong silent na pag-usal ng dalangin, idalangin natin ang buong daigdig. O Diyos, nasa iyong kamay ang buong daigdig. At ang mga bansa ay baliwala sa iyong paningin sapagkat ikaw ang lumikha. Subalit ang sinumang bansa na magiging maalab ang puso sa iyo ay gagawin mong espesyal ang iyong pagtingin. Kaya aming dinadalangin ng mga bansa na kung saan ay rini-reject ang iyong mabuting balita. Naabutin mo ang mga bansa at makakilala sila sa Panginoong Jesus. At hinihiling ko rin, Panginoon, naalisin mo ang pagmamataas ng mga pinuno ng lahat ng bansa at alisin mo sila sa pandaraya ng makasariling paghahari upang hindi masira ang kanilang mamamayan at bansa. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng mga bansa at kami nagpapasalamat sapagkat ang aming Pangulo ay pinararangalan at ang pagpaparangal sa Kanya ay pagpaparangal sa mga mamamayang Pilipino. O Diyos, napakabuti mo, ikaw ang gumagawa at ibinukas mo na ang langit para sa Pilipinas. Sa iyo ang kalwalatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo ba'y naniniwala na ang langit ay nasa Pilipinas? Amen. Amen. At ako rin naniniwala at nakikipagkais at sundo sa iyo. Amen. So ngayon po, ito po ang mensahe. Heaven in every place. Langit sa lahat ng lugar. Sabihin mo, ang langit ay nasa aking espiritu. Ang kaunlaran ay nasa aking kaluluwa. At ang aking katawan ay malusog na malusog at walang sakit o karamdaman man. Amen? Kaya nga iyong tayuan at laging paniwalaan na ikaw ay malusog. Wala tayong gagawin tungkol sa kagalingan kundi paniwalaan na ikaw ay tumanggap ng kagalingan. Dahil ang kagalingan ay walang kailangang trabaho sapagkat tinapos na ito ng Panginoon doon sa krus. Amen? So ang Diyos po natin ay
napakabuti. Sa 1 Corinthians 14 verse 3, para pagtibayin natin that heaven in every place. Heaven in every place. So tingnan po natin sa 1 Corinthians 14:3. But he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. At siyang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao. Ano po ang edification, ano po ang exhortation, at ano po ang comfort? Ang edification po ay ito po'y pagpapasigla. Ito po'y encouragement, ito po'y inspiration. At ang exhortation po ay hamon na magtiwala ang bawat tao sa Diyos. At ang comfort po ay bigyan ng kaaliwan ang napapagod sa buhay na ito. Nais ko pong ipaunawa na nakapapagod po ang buhay kung hindi mo kasama ang Panginoon. Sapagkat ang tao ay nagmimithi na magi siyang malusog, magi siyang maunlad, magi siyang laging maraming pera at maraming kaibigan. Iginagalang at ito ay kanyang laging ipinapanalangin. Subalit pagdating nung kaganapan ng kanyang panalangin, sa gitna ng maraming pera, hindi pa rin siya maligaya. Sa gitna ng magandang pangangatawan at malusog na katawan, hindi pa rin siya masaya. Kaya ano ang kailangan ng tao? Kapag ang tao sa gitna ng kanyang tagumpay ay walang kaligayahan, may isang kulang. Kapag ang tao hindi kayang ikatuwa ang mga pagkabigo at mga pagkalugi at ang mga bahagyang pansamantalang pagkakasakit at wala siyang kagalakan, merong kulang. At ang kakulangan ay iisa ang pwedeng makapagpuno. Anything that a person or any human being, anything that lack in their life, there is only one key secret that can fill that lack or need in order for a person to be satisfied. Iisa lamang po ang kailangan ng bawat tao para siya ay magkaroon ng kaligayahan. Hindi po ang hanap buhay, lalong hindi po ang pera, lalong hindi po ang mga achievements at award. Iisa po ang kailangan ng tao at ito ay si Jesucristo. Ulitin kong muli, ang kailangan lamang ng tao ay si Jesucristo. Ulitin kong muli, ang kailangan ng bawat tao ay si Jesucristo lamang. Kaya't kapag si Jesucristo ay nasa isang tao, doon po dadaloy ang karunungan, sapagkat ang karunungan ang kailangan ng tao para lalong umunlad ang pagkilala niya kay Jesucristo. Ilang bagay ang nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig. Anumang balak mo sa buhay, anumang pangarap mo sa buhay, kailangang iyong usisain ang tatlong napakahalagang bagay. Bago natin simulan ang anumang proyekto o anumang adhikain o anumang pangarapin, tatlong bagay ang dapat na ating matugon, tatlong katanungan na dapat nating siyasatin kung ito ay magtutugma dun sa ating hangarin. Ang unang bagay, is it profitable to God? Yun bang iyong gagawin ay pakikinabangan ng langit? Ang pangalawang bagay, yun bang iyong gagawin ay pakikinabangan ng iyong kapwa-tao? At ang pangatlong, dapat na matugon, ikaw ba'y makikinabang at hindi ka isasadlak sa kalungkutan? Dahil may mga taong pag nandun na sa kanyang pangarap, mabuti pang hindi ko na
kinamit ang pangarap na ito kung, sabi ng isang prodigal husband, way back 1984, yung patutuo ng isang prodigal husband. Lahat ng pangarap niya ay natupad. At nung siya nasa rurok na ng kanyang mga tagumpay, matagal nang iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak. Sapagkat siya ay nagpakasal ay sa pangarap at nakalimutan niya na meron pala siyang asawa at mga anak. Isang lalaki na napakasipag, napakaalab sa paglilingkod sa Diyos. At hanggang ngayon, yung kanyang itinayong mission organization, hanggang ngayon kilalang-kilala. At hanggang ngayon, mayroong malaking bookstore ito sa buong daigdig. Pero namatay siya na hindi nakasama ang buo niyang pamilya dahil ang buong buhay niya, iniukol niya ay sa Panginoon at sa ministeryo. Tama kaya iyon? Tama kaya iyong ginawa niyang yun? At ako ay hindi hahatol dun sa ganong pangyayari sapagkat ang Diyos ang laging masusunod. Subalit, si Apostol Pablo ay walang asawa. Si Pedro ay may asawa, pero hindi niya napabayaan ang kanyang pamilya. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan na sa paglilingkod sa Diyos, ang buhay na patutuo lamang ay ang pamilya. Yun lamang po ang maaaninag kung ang isang lingkod ng Diyos ay totohanang lingkod, sapagkat ang kanyang buong sambahayan ay naglilingkod sa Diyos. Kaya't, unawain nating mabuti. We are the instrument of God to bring heaven into every place where God has assigned us to be. Ikaw at ako ay representative o nangangatawan. Mga kinatawan tayo ng Diyos. Para ang langit ay dalhin natin sa ating opisina, ang langit ay dalhin natin, pero bago natin madala ang langit sa opisina o sa merkado, kailangan ito ay nasa iyong personal na buhay at sa iyong bahay. So kailangan ang buhay natin ay langit at ang bahay natin ay langit. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya napakahalaga po, we have to prophesy. So we have to edify, exhort, and comfort. I would that you all prophesy. Ibig ko na lahat kayo ay magpahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ito ay nakapagbibigay ng hamon at ng inspirasyon. Alam niyo po ba yung word na awesome? Ang simple meaning po ng awesome ay inspiring. Kaya pag sinabi natin, you are awesome in this place, ibig sabihin, all your inspiration is in this place. So magkakaroon tayo ng inspiring wisdom. Mahahamon tayo. After all, tayo pala ay labis ng pinagpala. Nalalaman mo bang ikaw ay sobra-sobra ang pagpapala? Kaya kung hindi mo ito naunawaan, hihingi ka ng mga bagay na matagal nang nasa iyo. 3 bagay ang nakita ko na narinig kong naituro. Ang dahilan kaya maraming Kristiyano, wag na po ang lahat ng tao, mga Kristiyano muna, ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang malamlam ang kanilang relasyon sa Diyos, sa kadahilanan na sila ay mangmang. Ignorance is the main culprit of why many Christians are lukewarm in their faith life. Bakit maligamgam ang maraming Kristiyano?
Dahil sila ay tumitingin sa mga bagay na akala nila ay panggagalingan ng kaligayahan. Isa po ang source of happiness, tanging ang Diyos. Kaya kailangan magsentro tayo ay sa Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoong Hesukristo ang may kabuuan at kaganapan ng lahat ng kailangan ng sino mang tao. Ano po ba ang langit at paano ba ito iyong mararanasan? Sa Revelation 4:11, nais kong makita mo kung ano ang langit. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So atin pong basahin ito ng pabalik para maunawaan natin ang layunin nitong talatang ito. So ano ang layunin ng Diyos at ikaw at ako'y nilikha para sa Kanyang kasiyahan? Hello? Sa paano nasisiyahan ng Diyos? Gawin nating simple ang tanong. Paano nasisiyahan ang iyong asawa sa iyo? Paano nasisiyahan ang mga anak mo sa iyo bilang tatay at bilang nanay? At mga anak, paano nasisiyahan sa iyo ang iyong magulang? Ang gawain ng mga magulang ay magpaaral at ang gawain ng mga anak mag-aral ng mabuti. So the parents will prophesy. Parents will edify. Parents will exhort. And parents will comfort. Anak, bakit ka malungkot? Hindi ko po nasagot yung tanong ng aking teacher. Ay, hindi bale. Bukas marami pang tanong yan. Kaya mag-aral ka ngayong gabi. Hello? Sabi ng isang lalaking naging maunlad sa kanyang buhay, ano ang sikreto mo at ikaw ay nakaabot sa napakaunlad na buhay? Sabi niya simple. Ang tatay ko, kaming magkakapatid, tuwing hapunan, bago kami kumain, unang tanong, ano ang iyong na-accomplish sa maghapong ito? Ano ang iyong mga kabiguan? At ano ang iyong mga tagumpay? Ritual yon tuwing hapunan, sabi niya. At aking pinagyaman yung mga karanasang yun sapagkat hindi ako pwedeng humarap sa tatay ko sa hapunan kapag wala akong performance at achievement sa maghapon. At na-develop sa akin ang attitude na maghanda para meron akong sasabihin sa aking tatay. At ang sabi niya, labis ang pag-ibig ko sa aking tatay, kaya ako ay narito sa katayuan ko ngayon. At kung unawain po natin, we were created for His pleasure alone. Kaya ako ay nagsisikap na maging malakas, malusog, for His pleasure, not for myself. Not even for my loved ones. First and foremost, for His pleasure. Kaya't pag naabot natin na tayo ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, ang ating buong sambahayan ay magkakaroon din ng kaligayahan. You know why? Dahil pagpapalain ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay, dahil tayo ay nagbibigay ng pangunahing pagpaparangal sa Kanya. So we were created for His pleasure. For thy pleasure they are and were created. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things. Kaya atin pong unawain ang hanap buhay mo ay linikha ng Diyos para sa iyo. Especially tailored. Tailor-made for you. Kaya nga ay iyong unawain mabuti. Thou art worthy. Ikaw po ay karapat-dapat na tumanggap ng luwalhati, parangal at kapangyarihan. Sapagkat linikha mo ang hanap buhay ko, linikha mo ang buhay ko, linikha mo ang pamilya ko, linikha mo ang mga mahal ko sa buhay, linikha mo ang mga kaibigan ko. Hello? So ang langit ay nasa iyong piling. Bakit? Dahil laging
aware and conscious ka na ang Diyos ang dahilan kung ano ikaw at kung ano ang nasa sa iyo. So awareness and consciousness of God. Thou art worthy, O Lord. Nakakaawit ka, magpuri ka sa Diyos. Nakakatugtog ka, at kung sakali na ikaw ay magkasakit, huwag kang malulungkot dahil may aralin na dapat mong matutunan. Dahil napakaliwanag po ang sabi ng Diyos ng Biblia that the Lord maintain the cost of the afflicted and the needy and the poor. So, ang Diyos ay abala at siya ay nagmamahal na tulungan ang lahat ng naghihirap, ang lahat ng nangangailangan. Kaya pati may sakit ay kanyang concern sa kanyang buhay. He cared too much that He gave His only begotten Son. Kaya kung papansinin po natin, sabi nga ni Reverend Jeff Taylor, ang sabi niya doon sa kanyang isang team doon sa kanilang ministry, ang pangalay Dwight. Ang sabi niya, you know, Brother Dwight, I love you so much. But when you will be in trouble because you have committed sin, and if ever that for you to free yourself from that sinful situation, and what is needed is one of my children, I'm sorry, Brother Dwight, because I will never allow any of my children for your deliverance. I will not give them to you. Though I love you. So he was making a point that no person can offer their children as sacrifice for somebody who is in need. Pero sabi niya, but the Father, He gave His only begotten Son for all of us so that we shall receive salvation, so that we shall be redeemed, so that we shall receive healing, so that we shall be freed from poverty. It is only God who can do it. So thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Kaya nga po ating unawaing mabuti, may isang gawain tayo na dapat lagi nating ginagawa. At huwag mo yang kaliligtaan, at huwag mo yang kalilimutan, at huwag mo yang isa sa isang tabi. Ito yung pangunahin nating gawain, sapagkat ikaw at ako ay labis na pinagpala, hindi mo lang alam. Sapagkat ikay nakatingin ay sa pansamantala mong kailangan, samantalang ang Diyos ay naghanda na ng lahat ng iyong kailangan. Oh, purihin ang Panginoon. Nalalaman mo ba ang sobrang pag-ibig sa atin ng Diyos? Nalalaman mo ba na ibinigay na ng Diyos ang lahat-lahat sa atin? At kung ito ay iyong tatanggapin, uunawain at paniniwalaan, mararanasan mo po yung kasukdulan ng pag-ibig ng Diyos. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. At ibig niya na ikaw at ako'y patuloy na pagpalain, patuloy na mahalin, patuloy na pagtagumpayin. Wala pong layunin ng Diyos sa atin kundi tayo pagtagumpayin. At ang Kanya lamang hinihintay ay paniwalaan natin ito. Amen po ba? Napakatindi po ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Ano po yung dapat na lagi nating ginagawa? Kadalasan, pag tayo po'y lumalapit sa panalangin, ang dala natin ay yung ating problema, yung ating kailangan. Kaya ba'y naniniwala na alam na ng Diyos yun bago pa natin malamang kailangan natin? So ano yung isang karapat-dapat na kinalulugdan ng Diyos na gawain nating pangunahin? Tingnan natin sandali sa Revelation 5:11. Revelation 5:11. At ano ang sabi po dito? And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousand of thousands. Hindi mo na ito mabibilang.
yung 10,000 times 10,000 ay mabibilang pa natin sa pag-a-add ng zero. Ano po? Pero yung n thousand of thousands, wala na po itong bilang. Kaya nga ating unawaing mabuti, verse 12. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin, at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yun, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yun sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po dun sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. So, paano po natin magagawang ang langit ay kasama natin araw-araw? Saying. Wow. Sinasabi sa malakas na boses. Glory. Karapat dapat ang kordero na namatay o na pinatay, na tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan, at karunungan, at lakas, at karangalan, at luwalhati, at pagpapala.
So if you desire heaven to be in place, in your place of work, in your business, while you are driving, make heaven in your car. Paano mangyayari na ang langit ay nasa iyong sasakyan, nasa iyong buhay, nasa iyong pamilya, nasa iyong hanap buhay? So give God blessing. So paano natin bibigyan ng pagpapala ang Diyos? So ano ang kapangyarihan na tatanggapin ng kordero na namatay? Ano yung mga kayamanan na tatanggapin ng kordero na namatay? Ano yung karunungan na tatanggapin niya? Ano yung lakas? Ano yung karangalan? Ano yung luwalhati? Ano yung pagpapalang tatanggapin niya? Ano ang pagpapalang maiaalay natin sa kordero? Ano ang pagpapalang maiaalay natin kay Hesus Kristo? Kaya kung papansinin po natin, kapag ito'y natuklasan ninyo, sa panahon ng mga panganib, sa panahon ng mga imposibleng kalagayan, ikay magdiriwang sapagkat madarama mo na nasa iyong piling ang Diyos. So ano ang ating gagawin? Sa Psalms 103 verse 1, kailangan makita mo kung ano ang iyong gagawin sapagkat dito sa pagkatuklas. So, He is worthy. The lamb that was slain is worthy to receive power. And then worthy to receive blessing. And how shall we give blessing to the Lord? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. So paano natin pagpapalain ng Panginoon? Kailangan ba niya na ang pagpapalang buhat sa atin? Kailangan po niya. My soul, ibig sabihin ang ating isipan, ang ating pakiramdam. At lahat ng nasa loob ko. So anong nasa loob natin? Ang nasa loob natin, atay, abdo, pantog, puso ng katawan, baga, tadyang, bitukang malaki, at bitukang maiksi. So ano pa ang meron ka sa loob ng iyong katawan? So bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ano po ang ibig sabihin na pinagpapala natin ang banal na pangalan ng Panginoon? Na iyong laging ipinagpapasalamat na malusog ang iyong pankreas, na malusog ang iyong buto-buto, malusog ang iyong pantog. So yun po, pag iyo pong ipinagpapasalamat ang kalusugan ng lahat ng sangkap mo sa iyong loob ng katawan, na pagpapala ang Panginoon sapagkat ang pananalig po'y paniniwala na nasa iyo yung tinapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Tayo ay pinatawad sa kasalanan at iniligtas sa gapos ng dyablo at pinalaya sa lahat ng uri ng sakit. Naniniwala ka bang ikaw ay matagal nang pinalaya sa iyong sakit at karamdaman? At kailan mangyayari yon? Noon pang 2,000 taon nang nakalipas, iyo na lamang paniniwalaan at tatanggapin na ikaw ay may magandang mata at walang katarata. Amen? Pero bago ka tumanda, kailangan paniwalaan mo na maganda ang iyong mata, maganda ang pilik mata mo, at maganda ang lahat dahil sa Diyos. Amen po ba? Mas maganda po na sa pasimula pa lamang ng ating pagkatuto ay ating ipinapahayag na tayo malusog dahil kay Jesus. At kailangang patuloy na lagi nating sinasabing tayo nasa kalusugan kahit ano ang ating nararamdaman, kahit ano ang sinasabi ng ating isipan, paniwalaan nating tayo ay nasa kalusugan, at kahit na ano ang binubulong pa ng 10,000 tinig na tayo ay maiksi ang buhay, wag nating paniniwalaan yon, sapagkat laging tandaan mo po, ang isang makasalanan ay yung hindi nagpapatuloy magtiwala sa Diyos, at laging tandaan natin medyo mahirap ang buhay ng isang nag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos. Tayo tinitingnan ng Diyos kung magpapatuloy tayo, magtatapat tayo sa Kanya sapagkat siya'y tapat. Eh ano po ba ang pagtatapat sa Diyos? Paniniwala na ang Diyos ay nasa piling natin, paniniwala na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Naniniwala ka bang kailanman hindi ka tinalikdan ng Diyos? Kailanman hindi ka pinabayaan ng Diyos? O, purihin ang Panginoon. So bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kaya nga po, yung memory recall, napakahalaga po ng memory recall dahil maalaala mo yung mga ginawa sa iyo ng Diyos.
Yung mga panahon na ikaw ay suko na at ayaw mo nang maglingkod sa Diyos, ayaw mo nang dumalo sa pagtitipon. Pero hindi ka kinaligtaan ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, tayo ay pinag-alab ng Diyos. At maalaala natin at maipagpapasalamat natin, salamat at nalugi ako doon sa negosyong yon. Kung hindi, wala akong oras sa Diyos. Hello? That is memory recall. Salamat dahil kung ako pala nagpatuloy doon, yun pala ay labag sa batas. Hello? Kaya nga kung papansinin po natin ang ating kabiguan ay pagpapala sa atin at ang mga taong gumawa sa atin ng kabiguan ay kasangkapan ng Diyos para iiwas tayo sa isang hinaharap na lalong mas matinding kabiguan. Hindi ibig ng Diyos na tayo ay magmukmuk sa isang tabi sa sobrang kalungkutan. Ibig ng Diyos na i-enjoy natin ang bawat araw. Ibig ng Diyos na kahit tayo ay nalugi, tayo ay magdiwang pa rin sa Kanya. Nais ng Diyos na kahit nawalan tayo ng trabaho, magsanay tayong magpuri sa Diyos. At magpasalamat sapagkat mas alam niya ang Kanyang ginagawa sa iyo at sa akin dahil alam niya ang 5 taon mula ngayon. Sabi nga ng aking kaibigan na mangangaral, ang sabi niya, alam mo, Pastor, kapag malaki ang pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos, matagal-tagal yan. Pero kung gusto mo ng buhay ng isang lamok at buhay ng isang ipis, sa buong magdamag, nagkakaroon ng lamok at ng ipis. Kaya kung maliit ang pangarap mo, Pastor, para ka lang ipis. At ang malaking pangarap ay pangarap na imposibleng mangyari. Pangarap na galing sa Diyos ay hindi natin kayang gawin. Pero magaganap lamang ito at matutupad sapagkat may pangako ang Diyos. Ang sinimulan kong mabuting gawa ay tatapusin ko. May pangako ang Diyos. Kaya hindi ka nagtatapos doon sa iyong kabigo at pagkawala ng trabaho. Simula pa lang yan ng iyong paglalakbay sa tunay na dapat na pagkalagyan mo na nakaguhit sa balak ng Diyos. Patungo ka sa malaking pagpapala, patungo ka sa malapad na lugar na kung saan ikaw ay mapagpapala ng labis-labis. Kaya kailangan ikagalak mo at pag ikay nagalak at natuwa sa iyong kabiguan, pinagpapala mo ang Diyos. Amen, hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, memory recall. Meron pong mga nagpapabigat sa atin. Sasakay ka po ng eroplano doon sa kanilang mga pakulo. Travel light. So ipakikita nila pag nagta-travel ka na wala kang masyadong luggages, meron discount, merong mga freebies kapag ang dala mo lamang ay isang maliit na maleta, carry. Yung hand carry lang. So tuwa ang eroplano doon. Dahil makababawas yun ng gastos sa fuel. Kaya nga, kung titingnan po natin, yun pong pakulo na travel light. Kung atin pong unawain, kailangang walang pabigat ang iyong buhay. Yan po nasa Hebrews 12, pero hindi na natin babasahin. Pero ang sabi ron, alisin mo ang lahat ng nagpapabagal at nagpapabigat sa iyo. Ano po ba ang kadalasang nagpapabigat at nagpapabagal sa atin? Yung mga kabiguan natin nung nakaraan. So kailangan dalawa ang ating gawin, to unload and to reload. Puro cellphone terminology. Ano po? Unload, reload. So pansinin natin, pag nawala na yung mga taong utang ng utang sa iyo, huwag mong ikalungkot kung tumigil ka sa pakikipagkaibigan doon sa taong utang ng utang sa iyo dahil siya'y pampabigat sa iyo. Ika'y umaangat na, hinihila ka pababa. Tingnan mo ang iyong katabi. Parang alam ni Pastor yung iyong sitwasyon. Kaya hindi tayo makaalis doon sa ganong relasyon, baka magpakamatay. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, pag ang tao'y nangungutang, hindi yan magpapakamatay, hahanap yan ng mauutangan. Pero wag nang ikaw. Nakukuha niyo?
Isip-isipin mo para sa iyong anak. Isasakripisyo mo yung para sa iyong anak para lamang sa preloader na nagpapabigat sa iyo. Kaya kapag ang relasyon ay kinukuhang oras mo at hindi ka naman umuunlad, hindi ka naman nakikinabang, iwan mo yung relasyon yun, hindi ka Diyos. Hello? So you have to reload, you have to unload, you have to make yourself light. Kailangang magaan ka. At nang makatulog ka ng mahimbing. Sino bang hindi makatulog? Yung pag nakahiga na ang iniisip pa rin ay 5 years ago. Kung hindi man yung nakaraan ang iniisip naman ay yung kinabukasan, ano na kaya 5 years from now? Ba't pag-iisipin mo yung mga bagay na yun, hindi ka uunlad sa nakaraan at hindi ka rin uunlad sa hinaharap. Uunlad ka lamang ay ngayon. Amen po ba? Kaya ang isipin mo na lang, ang asawa mo, o pag-ubusan mo ng iyong panahon, ng iyong pera, dahil may pakinabang ka sa iyong investment. Mataas ang ROI kapag iyong ginugulang oras mo sa iyong pamilya. Hello? At pag magaan ang pamilya mo, dahil iyong minamahal ang pamilya mo, makapaglilingkod ka ng mas maraming oras sa Diyos. Sapagkat walang hahadlang sa iyo dahil ang pinakamatinding hadlang sa paglilingkod ay pamilya. Sariling pamilya. At kaya naman nagiging hadlang ang kasambahay ay dahilan sa wala silang nakikitang bunga sa kaniyang mahal sa buhay na naglilingkod sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangan may nakikita sa iyo ang iyong pamilya na mula nung ikaw ay maging maalam sa pagdalo sa gawain, may nagbabago sa iyong buhay at ang unang apektado ay tayo. Pag nakita na tayo hindi na madaldal, hindi na maingay, hindi yung pagkagising ay rinig na ng mga anak ang bunganga ng kanyang nanay. Hello? Kapag ito ay naiayos natin, alam mo, mahihikayat ang ating mga anak sapagkat hindi natin hinihikayat dahil kadalasan ganito ang ating puso. Tama naman eh. Anak ko, pag hindi ka naging maalam na katulad namin ng tatay mo, pa-impyerno ka, anak. Ay nakikita sa iyong buhay at labi parang impyerno. So, hindi po sila maniniwala sa impyerno sapagkat nakikita ang hindi magandang asal sa atin. At para gumanda ang ating asal, dumalo tayong lagi, hindi madalas ha, lagi. Consistent, constant na dumalo ka sa gawain. At laging tandaan mo, pag ikaw po ay sumagasa sa ulan, mababasa ka kaya o hindi kahit may payong ka po. Kahit po meron ka pang kapote. Kapag tumakbo ka sa ulanan na ang hangin ay pahilis, basa ang iyong katawan. At kahit na ano ang iyong suot, pag ang tubig na dala ng ulan ay umabot hanggang iyong bewang, basa kahit na nakaboots ka. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa atin na kapag tayo po'y lumakad sa pagtitiwala sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka mababasa ng pagpapala. Kaya nga ating unawain, laging ikaw ay pagpapalain sapagkat ang sabi ng Biblia at ito ay mangyayari na saan man kayo pumunta, kayo'y hahabulin ng aking biyaya at pagpapala. Kayo'y pumunta sa lungsod, kayo'y pagpapalain ko. Kayo'y pumunta sa lalawigan, kayo'y pagpapalain ko. Kayo'y pumunta sa bukid, kayo'y pagpapalain ko. Saan man kayo pumaroon, gagawin ko kayong ulo at hindi buntot. Hallelujah! Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain mong mabuti ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. And what are those benefits? Verse 3. First benefit, pinatawad tayo sa lahat ng ating kasamaan. Second, pinagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Then verse 4, tayo ay tinubos mula sa buhay ng pagkawasak at tayo ay kanyang pinutungan ng kanyang matingkad na kabait at pag-ibig at mga kaawaan na laging bago tuwing umaga. Kaya po tayo ay buhay dahil sa awa ng Diyos. Hindi po dahil tayo magaling, mabait, nagbabasa ng Biblia consistently, bagamat ito po'y maganda,
Pero laging awa po ng Diyos ang kanyang tinitingnan. Tayo po'y kinaawaan ng Diyos 24/7. Bawat segundo ng ating buhay, awa ng Diyos ang nagmamanage sa ating buhay. Alaman natin ito o hindi, tayo ay sa awa ng Diyos, kaya tayo ay buhay at nagpapatuloy umunlad. Kaya nga kung atin pong unawain sa verse 5, ano pa ang mga pagpapala, ano pa ang mga pakinabang? Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Ano po ba ang good things? Hindi po ang tinutukoy dito yung pagkain. So the good things ay yung lagi kang nagpapasalamat sa Diyos dahil ikaw ay pinagaling. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil tayo ay tinubos, dahil tayo ay iniligtas, dahil tayo pinatawad. Kaya pag ikaw ay nagpupurit, nagpapasalamat, ang iyong lakas ng kabataan ay binabago niya na katulad ng sa isang agila. Sabi nung awitin, when I'm 64. Awitin po ito ng Beatles. Natatandaan ninyo ang Beatles? Pero ang nakalulungkot doon, hindi sila umabot at the age of 64. Bakit po kaya? Kaya kung titingnan po natin, dahil kanilang binaliwala ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang kanila lamang mga awitin na sumikat, imagine there's no heaven. Isipin mo po, kung iyong laging iisiping walang langit, kung walang langit, ano ang meron? Hello? Kailangan isipin mong may langit, kaya tamang-tama ang mensaheng ito, heaven in every place. Ang langit ay nasa lahat ng lugar. Amen? At ang may dala ng langit ay ikaw. Amen. O, purihin ng Panginoon. At dahil bukang bibig mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo, anong mangyayari? Magiging kang malakas. Tingnan mo ako at the age of 64. Bakit ako malakas? Bakit ako matibay at matatag? It's because of the goodness of the Lord. Yung nakikita sa akin ng kapwa-tao ko are benefits. Hello? There is truth and cause and effect. So kapag ang puno'y namumunga ng mangga, ang ugat ay mangga. Kaya kapag ikaw ay namumunga ng kalusugan, ang ugat mo ay si Hesukristo. Jesus the vine, we are the branches. Kaya nga, laging iyong paniwalaan, sigurado ang iyong buhay. At ang immune system, spiritual immune system natin ay ang pagtitiwala sa Diyos. Our belief, our faith, because in the Word of God, there is a place that says that the Lord is my help and my hope. Na ang Panginoon ang aking tulong at ang Panginoon ang aking pag-asa. Kaya lahat ng tulong, may mga pagkakataong hindi ka po matutulungan ng iyong asawa. Tiyak po yan. At may mga pagkakataong hindi mo matutulungan ng iyong sarili. Tiyak din po yan. So saan manggagaling ang ating tulong? Sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, kilalanin natin na kailangan natin ang Diyos at kailangan nating mabuhay tayo sa langit, sa lahat ng lugar na ating pupuntahan sang-ayon sa iniutos sa atin ng Diyos. Kaya't ang pinakamagandang iaalay natin sa Diyos, Psalms 100 verse 1. Ito po, magsisiruin tayo dun sa dapat na ating laging bukang bibig. 100 verse 1. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Verse 2. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So gladness, singing, serve, gladness, and then singing. And then in verse 3, know ye that the Lord, He is God, it is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Verse 5, enter into His gate with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. So bless the name of the Lord, and how
shall you bless the name of the Lord? By thanksgiving, by praises. Amen? So, enter into His gates with thanksgiving. So malayo ka pa dito, nagpapasalamat ka na sa Diyos at ikay enjoy na makakadalo ka sa gawain ng Panginoon. At pag nasa loob ka na, magpuri ka na sa Diyos. Sapagkat binigyan ka ng pagkakataon na makapiling ang Diyos na kataas-taasan at haring ng mga hari. Amen? So ano ang hinihingi ng Diyos sa atin? In everything give thanks. For this is the will of God concerning you. So ano ang kalooban ng Diyos? Ikay magpasalamat sa lahat ng bagay. Ano man ang ugali ng iyong kasama sa bahay, magpasalamat ka sa Diyos. Sabihin mo, salamat po sa ugaling ito at ako'y tumitibay at tumatatag. Magagawa mo ba yon? Magagawa mo yon kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, ay kahit na maliit na bagay, hindi mo magagawa ang kahit maliit na kabutihan. Ang sabi po sa Philippians 4, verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So kailangan pong tayo ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa bagong umaga, salamat sa bagong buhay, salamat sa paggising, salamat sa gabing ako ay nakatulog, salamat sa... So, lagi pong pagpapasalamat at pagpapasalamat at pagpapasalamat at pagpapasalamat at bababa ang kaluwalhatian ng Diyos, bubuhos ang ulan ng pagpapala. At magugulat ka na lamang sapagkat ang dumating sa iyong buhay ng mga pagpapala, yung hindi mo trinabaho, yung hindi mo hiniling, sapagkat ang Diyos ay alam kung ano ang para sa iyo at di natin alam kung ano ang maganda para sa atin. Ngunit alam ng Diyos ang super blessing na idihanda niya sa iyo at sa akin. Kaya tayo po'y magtatapos sa Psalms 118 verse 1. Basahin natin ng mabilis. The Lord is on my side, I will not fear what can man do unto me. And then sa Psalms 124 verse 1, puro verse 1 po yan. At ang sabi po dito, if it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say. So pansinin po natin, kung hindi po ang Panginoon ang nasa panig natin, matagal na tayong patay. Marami po tayong ikamamatay, yung pagkabigo, yung pagkawala ng trabaho, yung mga utang. Pwede po tayong mamatay sa sobrang kawalan ng pag-asa. Pero pansinin po natin, kung hindi sa Diyos, hindi ko nabayaran ng mga utang. Kung hindi sa Diyos, hindi ako gumaling sa sakit at karamdaman. Kung hindi sa Panginoon. At ang sabi sa verse 2, if it had not been the Lord who was on our side when men rose up against us, marami pong taong hindi mo alam, inggit sa iyo, maraming taong lihim na galit sa iyo. Kung hindi sa Panginoon, matagal na tayong sinira ng labi ng mga naiinggit sa atin. Pero salamat sa Diyos dahil siya ay nagmamahal sa iyo at sa akin. Sa Psalms 136 verse 1. At ang sabi po dito, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sa verse 26, oh, give thanks unto the Lord of heaven, for His mercy endureth forever. Nais kong ipaunawa sa iyo, ang awa ng Diyos ang bumubuhay sa iyo at sa akin. Tayo ay malusog at malakas dahil sa awa ng Diyos. At ikaw ay bibigyan ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Magkakaroon ka ng panibagong hanap buhay na mas maganda at mas malaki kaysa dun sa iyong inalisan, sapagkat ang Diyos ay laging tigib ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo at sa akin. Ibabalik ng Diyos ang buo mong kalusugang nawala. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng wala ng 7 doble, sapagkat ang nawala 7 times na ibabalik ng magnanakaw at ang magnanakaw ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Kaya ngayong ikay nagpupuri na, ngayong ikay nagpapasalamat na, ipatutupad na ng mga anghel ng langit na yung nawala sa iyo ay darating sa iyong buhay ng 7 doble at walang nawala na hindi ibabalik sa iyo ng Diyos. Oh, ano ang ating gagawin? Magpasalamat lagi. Bow down your head and let us pray. Panginoon, simple lamang po pala ang hinihingi mo sa amin. Ang alay ng pagpapasalamat at pagpupuri. Sa gayon kami ay mag-aawitan sa sobrang kagalakan sapagkat mararanasan namin ang nag-uumapaw na pagbuhos ng mga kasagana at kaginhawaan. So I pray for this congregation, send now prosperity and exalt everyone to their large place of abundance starting tonight. Receive it in Jesus' name. Amen. Hallelujah. God bless you po. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito,
Kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga. Bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.